Hello, good morning po. Today is alas 12:28, no? Ang ating pag-usapan sa ngayon ay medyo pasensya na kayo, medyo natulog pa ako. At ang patungkol kay Cassandra Leong at saka si Alice Go. Ano bang merong relasyon sa dalawa? Yung ang dalawang ito po ay sa biglang tingin mo ay nagkakaibigan sapagkat yung kapatid ni Alice Go na si Wesley Go ay lumalabas, inaamin ni Cassandra Leong na boyfriend niya. Pero lumalabas sa aking analysis, mukhang kunwari lang na boyfriend niya at hindi iba yung boyfriend niya. At ito naman si Alice Go ay lumalabas na iisa lamang sila yung grupo nila. Pareho po yung style nila. Mayroong teritoryo si Alice Go sa Bamban, may teritoryo din si Cassandra Leong sa Porac. So ngayon, ang teritoryo naman ni Alice Go sa Bamban, lumalabas sa unang tingin mo ay siya yung may-ari. Sa Porac naman, lumalabas naman si Cassandra Leong ang may-ari. So ano ang meron po sa kanilang dalawa? Sila po ay parehong lumalabas sa mga research po. Sila po ay parehong nagsimula sa isang grupo na yung presidente ng Lucky South 99 na Xiang Ji. At bakit ko nasabi na si presidente ng Lucky South 99 na Xiang Ji ang kanilang boss ay sapagkat po nung nandoon na sila, tumakbo sila sa Malaysia, then eventually sa Indonesia, then eventually pumunta sa Singapore muna bago nag-Indonesia sa Batam, Batam, ay ang bumili ng ticket sa Harris Hotel na kung saan sa Batam, Indonesia sila magkita ay para sa 4 na tao. So, isa doon ay si Alice Go. Ang isa doon si Cassandra Leong. Isa doon si Wesley Go. So, isa si Sheila Go, nakasama rin doon. So, kung ang bumili ng kanilang ticket doon sa Indonesia ay si Xiang Ji na presidente ng Lucky South 99 at kinupkup niya itong dalawa, si Alice Go at si Cassandra Leong, isa lang ang pwede mong sabihin na sila po ay magkadikit. So ngayon, sa investigasyon po na lumalabas sa papel na nilabas ng AMLAC, dahil nagsampa na po ng kaso ang AMLAC ng paglabag sa AMLAC law laban kay Alice at sinama pa, of all people, sinama pa si Cassandra Leong. Nang ibig sabihin, pag sinama niya, nung tinanong sa Kongreso, yung attorney ng AMLAC, ang sagot niya, kasi po may conspiracy. So kung may conspiracy sa gitna ni Alice Ong, tsaka ni Cassandra Leong, Alice Go at saka ni Cassandra Leong, ibig sabihin, iisa lang silang grupo. Ito klarong-klaro sinabi ng AMLAC. Hindi po namin maialis. Ang kinaso pa lang po ng AMLAC ay yung kaso patungkol pa lamang po sa Bamban. Hindi pa kasama ang Porac. Kanina, sa hearing kanina, ay inaasahan ko na sana na magsasalita si Cassandra Leong o Catherine Cassandra Leong kung sino ang mga patron niya sa lokal sa Pampanga. At makikita doon kung napilitan siya, ay lalabas dyan pangalan ni Lito Lapid, pangalan ni Kapil, pangalan ni Bong Pinida, pangalan ng asawa ni Bong Pinida, pangalan po ni Gobernador Pinida. Sigurado ko, sa tingin ko, ganun. Kasi unang-una, nagtatanong na rin si Congressman Dong Gonzales na taga Mexico, Pampanga, kung ano ang dahilan bakit ikaw, Cassandra Leong, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, bakit nandoon kayo sa Pampanga pumili? Ano kaya sa tingin ninyo? Walang ibang logic eh. Kung sinabi niya mali, hindi ko matanggap ang sagot ni Cassandra Leong. Sabi niya kasi malapit lang sa Maynila, 2 oras lang. No, marami pang mas malapit sa Maynila. Bulacan, mas malapit sa Maynila. Cavite, mas malapit sa Maynila. Rizal, mas malapit sa Maynila. So, ibig sabihin, hindi yun ang dahilan. May matinding dahilan. So, ano kaya? Ito kaya, ladies and gentlemen, ang dahilan dyan. Kasi of all places, itong Pampanga po, ang
pinaka-establisado pagdating sa tinatawag na casino. Sa Rizal, wala kang makitang casino. Sa Laguna, wala kang makitang casino. Sa Bulacan, wala kang makitang casino. Pero sa Pampanga, sa Angeles, mayroong diyang Royce Hotel na pag-aari ni Bong Pineda na mayroong casino. At meron diyang yung mga Puntana, lahat sa Clark, na dati ay si Jack Lam ang nagkokontrol ng mga, dati kasi pinagsimula ng Pogo yung mga casino na naalala nyo yung mahigit 1,000 na mga Chinese na hinuli ng immigration at nakasama diyon si Colonel Wally Sombero na nahatulan na siya ata ng Sandigan Bayan kasi nga nagbigay siya ng 50 million para sa 2 opisyal o komisyoner ng Immigration Bureau kapalit ng pagpalabas ng mga Chinese na hinuli doon sa casino doon sa Angeles. So iyan pong pinagmumulan diyan. So iyan po ang dahilan kung bakit number 1, bakit sa Pampanga of all places. Hindi naman sinagot ni kasi Leong ang totoong dahilan. Pero totoong dahilan kasi may protection sila. Sa tingin mo ba, sino ang tao magproteksyon sa kanila kung sa Rizal sila? Kaya ba kaya ng Inares yan? Sagot, hindi po kaya Inares. Kasi po mga Inares, ng pamilya Inares, ay sila po yung klaseng tao na wala po, hindi naglilinya sa sugal. So, yung ugali na wala kang hindi ka naglinya sa sugal ay hindi ka talaga, takot ka dyan, papasok sa ganung negosyo na may halong sugal sa Pogo, sigurado ako na hindi mangyayari, hindi papayagan yung si Ito Inares na tatay ni Junjun Inares na mayor ngayon ng Antipolo. Ganun lamang po. So ngayon, pagdating naman sa Cavite, sa totoo lang, mayroong Pogo dyan. Pero wala ng lugar. Ang Pogo dyan sa Coblandia ay kinupo na ni Rimulya. Yan ba, tutukan pa natin, bakit hindi nagagalaw yan? Dahil lang ba si Rimulya ay makamarcos? So, titingnan natin yan. At ayon kay Percy Lapid, yung Pogo dyan sa Coblandia sa Cavite ay inumpisahan yan at ang may-ari yan si Kim Wong. Kim Wong nag-organisa dyan at ang sa likod dyan ay si Michael Yang. At ganon din sinabi ni Percy Lapid nang nagsimula ng Pogo sa Bamban at saka sa Tarlac, sa Bamban Tarlac at saka sa Purak Pampanga ay si Michael Yang din. Yun ang sinasabi ni Kapercy nung araw na buhay pa siya. So ngayon, pag tinignan natin sa Bulacan, wala ni isa dyan nakalagay. Malapit pa ang Bulacan kaysa Pampanga. O, ano ngayon? Laguna, wala rin. So ibig sabihin, iisa po ang dahilan kung bakit nandoon sa Pampanga iyang mga Pogo na yan. Proteksyon ang kailangan nila kasi pinakamatibay po na protector pagdating sa mga sugal, ganun ay wala nang iba, wala nang tatalo po kay Bong Pineda. Ganun po yan nangyari. So ngayon, ang pinagtatakahan ng lahat, 24 years old si Cassandra Leong. At kung titingnan, inaangkin niya na siya lang daw ang may-ari ng Whirlwind Corporation kasi 58%. Sobra sa kalahati ng kayamanan ng Whirlwind Corporation ay siya ang may-ari. At ang pag-aari ng Whirlwind Corporation ay siya nagpatayo ng lahat ng 43 o 46 na building diyan sa Purak, Pampanga. At kung nakatayo yan, dinisclose noong nakaraang mga hearing, sinabi ng municipal engineer ng Purak, Pampanga na nagsumiti ng halaga ng cost of bill of materials ang Pogo at lumalabas na ang total na gastos ng materyales ay 1 billion mahigit. Kaya nga kinumpute ko sa harap ng Kongreso kung paano ko na-arrive na magkano kinuha, binulsa ni Jing Capel, ay umabot po 12 million, minimum 12 million a year. Kasi nga kinumpute ko, kung 1 billion ang materials, di 1 billion din ang magagasta mo sa pagpatayo. So, ibig sabihin, magkano ngayon ang halaga ng mga buildings? I-times 2 mo lang, 2 billion. O, lumalabas sa usapin, sa compute ni Congressman Johnny Pimentel, ay 2.5 billion na ang halaga. So, kung 2 billion ang halaga, ang pag-compute niya sa real property tax, kunin mo muna yung assessed value. At kung assessed value, pag makuha ayon sa batas, ano ba ang gamit ng propiedad?
para mo malaman kung magkano ang assessed value. Ang gamit, Pugo, di commercial, commercial, sabi mo na 50% na lang. So 50% ng 2 billion is 1 billion. So ang assessed value na is 1 billion. So ang assessment, ang mangyari niyan, magkano ngayon ang real property tax? I-multiply mo lang sa 0.1 o di kaya 1%, 0.01. At kung multiply mo, lalabas po na 10 million pesos a year. Ilupa pa na ginamit. Basta ginamit mong lupa, magkano halaga ng lupa? Lumalabas po na 7,000 per square meter pabili nila. Kinumpit ko lang sa 5,000 pesos per square meter. So kung mag 10 hectares, edi lalabas na 5,000. So 5,000 times 1 hectare, that is equivalent to 50 million kada hektarya. So sa 10 times 10, so 500 billion. So dahil 50% ang ating assessment level na binibigay ng batas, so kalahati ng 500 billion is 250 million. So 250 million, pag kinumpute mo yung tax sa labas ng Metro Manila, ayon sa batas ay 1%. So 1% ng 250 million is 2.5 billion pesos. So dapat ang kabuuang real property tax na binubulsa lang sa purak ni Mayor Capel ay umaabot po ng 12.5 billion pesos at 12.5 million pesos. Yan lamang ang pinag-usapan natin. Wala pa yung iba. So ngayon, ang tanong doon sa initial na interview na pagtatanong ng mga congressman kay Cassandra Leong, umiikot-ikot ang tanong. Sino ba talaga may-ari niyan? Sinasabi ni Cassandra Leong, sa akin po, nakapangalan sa akin. Saan ka kumuha ng pera? Pinaghirapan ko. Grabe naman siya maghirap. 24 years old. Bilyonaryo na. Ganon po siya kasimple. So ngayon ang tanong, walang maniwala po dyan. Ganon din si Alice Go. Nagsimula siya dito mga 2003 sa Pilipinas. May mga QJG sila ng mga korporasyon na daming QJG. At lumalabas po sa initial investigation ngayon na sinampa na kaso ng AMLAC at NBI at PAOK laban sa kanya, lumalabas na ang ginamit pambili ng building ay idinaan galing sa QGG, galing labas ng bansa. So ganoon din ang nangyari dito sa Purak Pugo. Idinaan sa Whirlwind. So ganoon po ang nangyari. So ang ibig lamang sabihin nito, kasi wala tayong makikita na katibayan, nakikita sila na magiging bilyonaryo sila. Ano pang ibang ibig sabihin natin? May tao sa likod nila. At lumalabas po ang tao sa likod nila, nakikita kung sino yung nagbayad ng kanilang hotel doon papunta sa Indonesia. Yun si Zhang Ji. Si Zhang Ji, lumalabas na siya po sa ngayon ang presidente ng Lucky South 29. So kung matandaan mo, saan man nakuha ibang mga detalyeng ito? Nakuha dito kay Stephanie Mascareñas at kay Ruyena Baterna, na lumalabas na sila ay tao-tao lamang dyan. At ang totoong may-ari dyan talaga, ito yung parang partner ng nanay ni Cassandra Leong na si Duaranes Wu. Si Duaranes Wu po ang parang lumalabas po, partner siya ni Xiang Jimin, ni Zhang Ji. So kung mga partner siya at may pera sila, saan galing pera? Ibig sabihin, tama yun kasi na meron tayong intelligence information o di kaya na pinalabas ng isang vlogger na Chinese na si Bamban, Mayor Alice Go ay spy galing sa Fujian Province. So ang Fujian Province naman po ay kilala naman po ng mga kumikita sa mga illegal. So ngayon ang gusto nila kung bakit sa Pilipinas sila ay ang lahat nilang illegal na pera sa China ay gagawa nilang paraan na kilalanin na ito ay galing sa mabuti. So, ganun ang gagawin nila. Pag mayroon silang pugo dito, kunwari kita galing sa pugo. Ang problema lang, hindi may paliwanag saan nanggaling ang pera ni Cassandra Leong. So, ngayon, para maipaliwanag natin yan siguro, mas maganda siguro pakinggan natin yung pagtatanong, matalinong pagtatanong ni Johnny Pimentel. Pakinggan natin, ha? Kasi basta yan ang kabuuan ng kabuuan ng konklusyon dito. Kaya lang, hindi natuloy ang pagtatanong kay Cassandra Leong sapagkat
lumalabas, bumagsak ang kanyang blood pressure. Kaya na dahil sa blood pressure ng pagbagsak ay tinigil na muna ang investigation. Siguro sa sunod na investigasyon na siya ipapupuntahin. So pakinggan natin na investigation on the Pogo with Committee on Public Order and Games and Amusement. We invited Alice Go in the said joint hearing, and the issues of the two joint committees were all elevated to Quadcom. Thereby, I think there are pending motion with regards to the presence of Ms. Alice Go. Mr. Chairman. Thank you, Congressman Fernandez. If that is the case, then the invitation made in the previous committees prior to the creation of Quadcom still stands. Okay. Tingin mo, ang gusto ko lang sana i-correct, sana narinig ako ni Dan Fernandez, narinig ako ni Paduano, yan mga notorious sa mga mali-mali sa grammar. Mali po yun ang sinasabi mo with regards to, ha? Dapat with regard to. Yun lang sa aking pati si Paduano na Mr. Contempt ng House of Representatives, tanggalin mo ng S, with regard to lang, okay? Diretso tayo. He has an invitation from this committee and we will coordinate with the Senate as to her availability in order to be able to attend our committee hearings on the issue of illegal pogos. Is that does that satisfy Congressman Suarez? Well, the intention was for her to present herself, and if that is the direction that Quadcom will take, and I'm satisfied, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We now proceed with the interpellation. Congressman Pimentel, you are recognized. Congressman Pimentel. Pakinggan natin si Congressman Pimentel kasi maayos ang pagtatanong. Na-obserban ko sa lahat ng mga congressmen dito, number one na kinahangaan ko magtatanong dito si Congressman Pimentel. Now to direct my Hindi rin siya abogado. questioning to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, kamusta ka na? Ano pala ito? Congressman to na 2nd District ng Surigao del Sur. Hindi makasagot si Cassandra Leong. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman. Opo. 3 beses isang araw. Opo. Nananghali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa sa social. Sa social media? Yes po. Okay, tigil muna tayo dyan. May nabasa po ako sa research po ng Rappler ay lumalabas na si Atty. Harry Roque ay kakilala ni kakilala ni Mr. Wu na ninong kuno ni At ang nagkumuha ng abogado pagka si Harry Roque ay mismo si Mr. Wu. So ito ngayon tatanungin kung sino si Mr. Wu. Makikita mo dito mo ngayon magkakaroon ka ng ideya kung paano yumaman, naging bilyonaryo din si Harry Roque. Makinig kayo. So Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? Malabas yung ngaling. May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google? Yes po. Tapos in-email ko po sila. So, kailan mo sinearch si Atty. Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June. Ay no,
June po. Last month. O bakit last month, June? Hinuli ka nung ano lang, July na. Nagsinungaling talaga ito. Anyway, tama si Alexander Tandy Mayuga, no? Na ang paggamit ng regard, with regard to, if we'll talk about, sabi, with regard to, tapos kung regards, as regards. Tama yung English grammar mo. Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka Wala lang. pong tawag dito, walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa'yo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Pakinggan mo kung bakit. Hindi naman magaling si Atty. Topacio. Pasensya na, Atty. Topacio. Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Magaling, matapang daw. Sigurado ka walang nag-recommendar sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Kita mo sinungaling talaga ang nakumuha dyan kay Topacio, si Mr. Wu. Yung tanongin niyo, sino si Mr. Wu? Okay. Pakinggan niyo mamaya. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aral? Maniwala ba kayo dyan? Sinabi niya hindi siya nakapag-aral pero napakatalino sumagot. Kaya napakasinungaling talaga pakinggan niyo. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Anyway. Sinungaling talaga kasi umiiwas na sagot. Hindi ka rin nakadating ng college? Hindi siya sagot. Okay, wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko lang yun dahil ako ay namamangha. Kasi dito ang yaman sa niya mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Hindi po. Hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko alam. Hindi ko po matandaan yung exact year. Anyway, ito ay wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles. Wala kang kasosyo, may kasosyo ka Mr. Wu. Pwedeng hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. Walang problema yon. Maraming salamat po. Ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Po. Yes po.
Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Trabaho siya. Sa Kaya papers namin niya. po. Okay, paano ka Kung nagtrabaho siya, ibig sabihin dapat trabahante lang siya. Tanong, bakit siya na may-ari na ngayon ng napaka-bilyonaryo siya? napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananatrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-bastang ikaw ba kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99. Nung una because- po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho. Si Stephanie pala, yung si Stephanie Mascarinas. Na nauna pa sa kanya, pero hindi siya yumaman. Huli nang dumating sa buhay ni Mr. Wu si Kasiong, pero yumaman. Doon sa Lucky Kanino South nanggaling ang 99. pera? And Mr. then, nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Magaling Oo. matalino. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin isasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Duan rin nyo, yun personal na ganun. Pero pakiwari ko, good boyfriend niya yun eh. Ninong ko po siya. Ninong lover ah. paano mo nakilala si Duan Ano naman bag niya, Renew? pamahalin. Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng best na ni Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Ayan, big Paano boss. naging best friend yung mama mo at saka ano? Gaano na China. sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's sa Chinese. Ibig sabihin, ang lahat ng mga yan na pera ay nanggaling kay Duan Renew. Pati si Alice Go, dyan din ang galing. po. Okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. At sa Opo. Duan Renew. Yes. Then Isang city lang eventually, po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Siyempre, kunwari bagay, pwede. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Hindi pwede. Yung sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. Kita mo, hindi nakapag-aral pero magaling mag-intindi ng English. Hindi naman mahirap sagutin yun. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi
naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwu. Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renwu. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renwu sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renwu? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renwu? Nung una po, kung saan po yung office. Tingnan mo, magkasama sila yung Duan Renwu sa bahay. Imposible naman hindi sila magka-boyfriend-girlfriend. Tapos po, nung Saan huli, po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa address. Pampanga pa rin? Yes po. Okay. So ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renwu? Wu pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renwu, hindi po ba? Yes po. Okay, so Yan, ha? 2019 magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwu? Kami lang. Kayo lang, Sila lang, ha? Pero nagkamali siya, dinugtugan niya. dalawa. Sa bahay po. But bahay nga. meron po kaming staff po. Okay. So totoo po talaga Kita mo sa bahay, dalawa lang sila. Posible naman na walang dahil ka nag-sex nakatira ka dito. na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Iisang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Hindi na, Paiwas. paano naman nangyari yun? Magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, pagising mo, nandun na yung Duan Renwu. Yes. So, pag natulog kayo, nandun na rin yung Duan Renwu. So halos araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakitira, so araw-araw kayo nagkikita ni Duan Renwu, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Iisang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. So sometimes, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. Sabi ni Maroja Rabon, May parang tanong si po Alice ako, Godin. Mr. Opo. Chair. Nag-aral. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof, you are a woman, Duan Renwu sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala Yeah. po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascareñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie Mascareñas, medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascareñas, you started to become powerful doon sa Lucky South 99. Okay. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renwu to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque
nilagay na sa mga pangalan mo to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Saan ang Naglabas galing po ako investment ng mo? money for that po. Saan ang galing yung naglabas Magkano ng naman money? po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa Pwedeng hindi ko 500 po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, doon sa investment mo, Yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invest in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya na po. assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki, no? In fact, the assets, everything malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam niyo yun? Mansion complex, ha? Yan yan, kay si Jing Capin, malagi paragi dyan. Di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Ibang mansion pala yun. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gaano kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 hectares. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Cassie is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo. Pero bakit ikaw nagbayad ng $200 million at $200,000 na dapat bayaran ng Lucky South 99 sa PAGCOR kasama mo si Harry Roque? Kung hindi ikaw may-ari, Kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? 3 hectares. Sa bahay po yun. 3 hectares sa bahay. Yung bahay is 3 hectares. Around 2 to 3 hectares po.
Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac, Pampanga o yung sa Porac, mansion Pampanga complex? po. Yung sa mansion complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? 70,000. Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7... Pero yung mismong, ano po, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month? Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. I-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun na yung sinabi mo. So you're... Opo, yung lot 35 yung million. lot po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi. Hindi po. Mr. Cruz, Sa Cruz family po. E paano ikaw, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na Bibilhin. may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Mm. Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. anyway, para na kayo, maintindihan nyo kung anong lupang yan. Yan ang lupa po na na-award na sa mga farmers. Pero pinagpipilitan ni Roberto Cruz, siyempre sa impluwensya nila ni Kapil at sa kanila Lito Lapid na maitayo, maipipilit at huwag muna kukunin ng mga farmers. Natandaan nyo yung abogado ng mga farmers dyan na nagpapanalo sa lupa na dapat ibigay sa mga farmers ay si Anselmo Carlos. At pinatay po siya nang palabas siya sa hearing sa korte. So, ang nangyari binakuran nila kaya para hindi maibigay sa mga farmers ang lupa at bagkus pinatayuan ng pugo. So, ngayon, ang kontrata nila ni Cassandra Leong at saka ni Roberto Cruz ay bibilhin niya kay Roberto Cruz yung lupa. Pero, installment. Ang problema, ito si Roberto Cruz, may away siya sa kanyang mga anak. Kaya, kinasuhan ng mga anak, ito sila ni Cassandra Ong at pinapalayas. So, ang swerte nga naman ng mga anak, no? Kapag mapalayas na, mayroon silang 46 building. Grabe, kawawa naman mga farmers dyan na apektado. Paano pa nga magiging sakahan niya mga 46 buildings dyan? So, iyan po ang background ng lupa. Patuloy natin pakinggan. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex,
nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Miss- Chair. Ayan, no? So, ngayon, pag-usapan natin yung connection niya kay Alice Go. Si Alice Go naman ay ang tingnan mo ang struktura sa Purak, mayroon siyang ginawa Whirlwind Corporation na kunwari sa Whirlwind Corporation umuupa yung Pugo. Yan diskarte. Sa Bamba naman, mayroon kunwari may Baofu Corporation si Alice Go at umuupa sa kanyang Hongshin. So ganun po, parehas ang set up, parehong sistema. Ngayon, pareho naman po sila na walang pinanggalingan kung saan sila kukuha ng pera. So, saan pa manggagaling? Iyon yun, nanggaling kay, kay Mr. Duarin Wu at saka si Xiang Ji. Pero gusto ko to yung sinabi ni Revenge, no? At ang sinabi niya rito, ang kanyang feed na information, basahin ko sabi ni Mr. Revenge, total Revenge naman pangalan niya, hindi naman niya binigay totoong pangalan niya, pwede ko na banggitin na Revenge. Sa Hong Kong nag-aral si Cassandra Leong. Nabasa ko sa Facebook niya noong 2019 at ni Attorney Aristotle. So kaibigan si Attorney Aristotle, ang dating special assistant ng dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund na si Rizal Dimuti. Na mga tao ni Lloyd Lau. Mga tao pala sila ni Lloyd Lau na siyang involved sa Parmali. Okay? So si Alice Go, sabi naman ni PEC 0925, ay may Chinese accent pero she does not sound like someone from mainland China. Maybe si Alice Go educated sa Taiwan. At ito naman si mukhang educated sa Singapore. So sabi naman ni Revenge ulit, nakausap ko yung bading na Attorney Aristotle Ong na Pag-ibig Fund noong March 2019 sa office ng dating CEO dahil sila nagnakaw ng Red Oak to Serendra condo unit ko sa BGC, Taguig at binenta sa Chinese Pugo. So pwede ba makapag-email sa akin, Revenge? Email mo sa akin sa totokaos@yahoo.com at maganda yung kaso mo na pakialaman. O sa PIC 0925, is Cassandra Leong a real Filipino? Sabi naman, Press Perez, di maaring walang makakilala dyan. Si Revenge naman, yung Chinese Pugo handler kasabot ni Alice Go si Hubert Ivan Chan na tao ni Lloyd Lau. At si Lloyd Lau ay related kay Robert Lau, president ng Alveo, land protector ng Pugo sa Serendra. Okay ha, good. Ang bigay mong connection. Tingnan natin yan. So si GB Wolf naman, hustler, nakakahiya ka girl. Si Revenge ulit, Christopher Lloyd Lau at Michael Yang ng Farmally Scam ang boss niyan. Okay. So Nenet Soriano. So tama, totoo pala si Percy Lapid sa pinagsasabi niya na si Michael Yang ang pinag-umpisa ng lahat ng Pugo sa Pilipinas. So sabi namin, PEC 0925, she is really a trained triad and trained liar. Sabi naman ni Revenge ulit, matalino yung Bride of Satan na Cassandra. Ang pinuri siya ni Attorney Aris Ong sa FB noong 2019. Parang may achievement or nag-graduate siya sa school sa Hong Kong. Si Dennis Das naman, parang icing on the cake na lang yata ang mga sumusunod na lumilinaw na talaga na ang mga nangyayaring kaganapan pag tinahi-tahi na pupunta lahat kay Duterte. O yun, diyan talaga ito papunta. Revenge ulit. At yung mga Chinese national na mga lalaking Pugo na sa FB nga niya, yung mga pictures sa mga happenings nila sa Hong Kong. Tapos Baguio Republic, kakatodo, ngayon, sa motsaring issue sa flood control as a civil engineer, ano ba ang magagawa natin para solusyonan ang issue ng palpak na flood control project? Alam mo, nakakalungkot na pag-usapan, no, Baguio Republic, no? Ang lumalabas na yung mga inhenyero nag-graduate sa ating school sa Pilipinas, parang hindi alam kung paano gagawin
Pero in fact, pinakasimple sa lahat ng engineering ay hydraulics engineering. Pinakasimple lahat sa field ng engineering yan. Mas mabigat pa yung structural engineering dyan. Magkukompute ka, pipili ka kung anong klaseng design system, USD, ultimate strength design, o di kaya working stress design, o di kaya mas matindi pa, plastic design. Pero yung water engineering or hydraulic engineering, napakasimple para naman magbaha pa ang Pilipinas. Akalain mo ba naman, yung Antipolo, nabaha pa. Bundok ng Antipolo, bumaha pa. Anong klase? Asan ngayon ang dignidad ng mga civil engineer sa Pilipinas? Pare-pareho lamang tayo engineer, napapahiya tayo sa mga nangyayaring yan. So ako, hindi naman ako practicing civil engineer, pero siyempre, kayo na nandiyan nagpa-practice kayo na civil engineering, dapat naman huwag niyo ipahiya ang buong Pilipino ng mga engineers. Pero sa lahi naman ng mga architect, sikat sa architect niya si Palafox, Architect Palafox. Si Architect Palafox, kinuha talaga siya ng emir ng Dubai at siya nagdisenyo kung ano ang Dubai na nakikita nyo ngayon, ang UAE nakikita nyo ngayon, iyan ay produkto ng Pilipino. Biro mo, inalok siya at nilipat ang buong pamilya na doon sa Dubai. At nung matanda na siya, magre-retiro, nagpaalam siya, ayaw siya payagan umalis. Tinatanong pa siya ng emir ng Dubai, ano bang gagawin namin para hindi ka umalis? Siyempre, siya lang ang may continuity, mapagpatuloy ang proyekto sa Dubai. Siya nagdisenyo ng Palm Island na yan. Napaka the glamorous and the most unforgettable part of the earth, iyang Palm Island na yan. Grabe na pagkadisenyo niya. Pilipino ang gumawa niyan. So, Baguio Republic, pwede po kaya pa kayo mag-content para sa flood control. Sige, magko-content ako sa flood control natin. Elvira Risa Arizo, good morning po from San Diego, California. Nelson Nukop, bakit madalas niya isasagot? Pwede ko po di sagutin. May tinatago. Yan po ang indikasyon na ang testigo ay hindi nagsasabi ng totoo. Para nakiusap, huwag pwede ko bang hindi sagutin? So, si Rabin Soleil, hintayin natin ang koneksyon ni Harry Roque sa solar business niya sa Cebu at kay Peter Lim. Tingnan natin kung imbestigahan ng Kongreso. Si Greta Luna, pabalik-balik ang sagot. Revenge Attorney Ryan Cruz, lawyer ng mga illegal pogo, at Martini Cruz ng NBI noong time na Digong. Aba, okay Dennis Das, pag walang kurap, walang mahirap sa 2025, kailangan gamitin na natin ang power natin. Bumuto na tayo ng nararapat. Alam mo, sa pinakasiguradong boto nyo, lahat ng bago, yun lang yung boto nyo. Yan, sigurado pa yan. So, Revenge, totoo ba yan? Po yan, attorney. Ano ba sabihin totoo? Yung mga illegal pogo ni na Alice Go sa Cebu, umpisa sa Nanabulgar, while in November 16, nagkalat na mga pogo sa Cebu. Tama naman, biglang tumakbo sa Cebu yung pagkatapos ng raid sa Purak at saka sa Bamban at nahuli doon sa Mactan Island. Attorney Ryan Cruz, Attorney Howard Maceda, Calleja, at Attorney Topacio, mga lawyers na mga pogo. Kaibigan po naman to si Attorney Howard Calleja. Ganun pala. Oy, Attorney Calleja, sagutin mo ito. At tapos si DJ Fulcrum, hello po, Engineer Toto Kasing. Revenge, totoo po yan, Attorney. Imelda Talaogon, good morning, Engineer Toto Kasing. Revenge, PEC 0925, Cassandra Leong is supposed to be at the Senate hearing tomorrow. Now she is taking a medical drama. Ayun. Elvira Risa Arizo. Revenge, ano po uli email address nyo? Attorney Toto, ang email address ko po, dalawa ka na. Isusulat ko dito, totokausing@yahoo.com. Pwede rin bertini.kausing@gmail.com. Ipakipasa mo yung mga dokumento mo nga. Magandang pag-aralan yung kaso mo. Sa Serendra, yan ang mga pumutok na unit dyan. Pwede rin ito sa Gmail ko. So, email mo ako dyan. So anyway, yan po ang ating si Ninette Soriano, tama po, bundok na baha pa, Maynila talagang nababaha. Marami na sa ilalim ay tubig, natakpan na kasi ng tubig. Nasa ilalim ng mga building, pero yung bundok baha kasi kinalbo na ng bundok. Yun, magsasagutin ito ni Governor Ito Inares sa kasi Mayor Junjun Inares. Bakit nabaha na yung Antipolo? Okay, ganun, sagutin nyo yun na maayos. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan magiging engineer para malaman mo na yung tubig ay dumadaloy mula sa itaas papunta pababa.
Bakit ganun? Hindi pa nila alam. So anyway, bago ako mag-close sa topic nito, gusto ko lang sabihin na may natanggap din ako kay Juan de la Cruz na email na kahapon pala daw ay nag-away si Bongbong Marcos at saka si Lisa Araneta Marcos. Mag-asawa. Nagsasakalan. At sinugod pa sa gamit sa helicopter, sinugod sa St. Luke's yung dalawa. At pagkatapos doon na himasmasan, nilipad sa Laguna ito sa may lugar doon sa Taguan ng bayan ba tawag natin doon. Doon sa isang lugar doon si Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, lumalabas na parang totoo yung chismis na ito kasi umiikot na talaga pala nagsakalan itong dalawa. Nag-away si Lisa at saka si Bongbong Marcos. So anyway, salamat Janila sa super sticker. Kung maaari, magbigyan nyo naman ako. Isa pala, ito, pakiusap ko lang sa inyo, no? Sa September 6, bukas po, ang deadline ko sa pagbayad ng tuition ko sa Master of Law. Tinanggap na ako ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kaya lang naman, kung gusto nyo ko tulungan, kasi lalabas po na 33,000 ang lahat ng gastusin ko sa tuition. So, may nakaipon ako, may nangako sa akin, may nagbigay. So, sana naman ay kahit kunting tulong, maihabol ko lang sa September 6. Kasi ang balik ko naman ito, kapag magpakadalubhasa pa ko sa Master of Law, tapos mag-Doctor of Law pa ko, ibabalik ko rin ang serbisyo sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. So, si Topacio actually na intimidate, natakot. Kaya pinapunta niyo yung kanyang ang kanyang assistant na abogado. So, ganun pa man, nais ko namang tawagan ito si si Madam Amy Calixto, na ang mga bata dyan sa Pasay, umulan pa ngayon, talagang nilagay mo sa balag ng alanganin at sisiguruhin na namin na hindi namin matapos-tapos ang aming gagawin na reklamo laban sa iyo sapagkat laging umulan. Hindi ko ma-interview ang mga bata kasi tumatakbo. At sana makakuha din ako ng pera na pambigay sa kanila pangbili ng pagkain nila. So, iyan po ang aking mga iniisip. At si Raymond, anyway, ang ipakita ko, kumusta na kayo mga batang Pasay? Pakita ko lang sa inyo kung mayroong bagong balita. Kasi ilang araw na umulan, naawa na ako sa kanila. So, ito sila ngayon. Okay. So, ipakita ko lang muna sa inyo kung ano na ngayon ang mga batang Pasay. So, ito sila ngayon, no? O, yan. Ngayon, litrato niyan. O, mga bata, natutulog. Ayan. Sana matulungan at buuin ko na reklamo. Nakita mo yung mga bata na yan, ha? Buti na lang, walang pasok. Bukas, mamaya, wala ring pasok. Kaya, yan lang po ang ating kung ano man may tulong ninyo. Ang tulong nyo sa bata po ay parang mahal pa kasi po ng Panginoon ng mga bata. So, nasa inyo lang kung matulungan nyo ako. So ang sa aking account video, okay pa po, Miss Ma'am Imelda Talaugon. So, para makapagtapos po ako sa aking mga Master of Law. At hopefully, mga next week, maipapile ko na po yung aking petition na sana ayunan ng Supreme Court na ibalik ang aking lisensya. So, hopefully naman, pag matapos siguro makapag-enroll ako sa Master of Law, para ipakita ko naman sa kanila that I am a really sincere man when it comes to matters of law. Okay? At hanggang dyan na lamang tayo at magandang umaga. Cassandra, Leong, Alice, go! Go na! At Ime Calixto Lacoste.